Tatalakayin natin ngayon ang Pork Barrel Part 8. Andito tayo sa junejourneytolife.blogspot.com, blog site ko. Ang mga lawmakers na kasangkot sa pork barrel scam, binigyan na ng mga pangalan. Pinangalanan din ang mga mamahaling kotse na pag-aari ni Napoles. Pero sabi nga, umpisa pa lang ito. So pag tiningnan niyo itong mga link na to, gusto ko ring ipahiwatig na itong mga links na ito. Mahalagang makita nyo din kasi para malaman nyo kung bakit ko sinasabi ang mga sinasabi ko. Itong mga pinangalanan dito sa pork barrel scam, kamakailan, ay andito sa link na to. Dito naman sa link na to, parte ng artikulo, sabi, 5 senador at 23 miyembro ng House of Representatives ay nagbigay daw ng fund sa mga fake na non-government organizations na may halagang mga 10 bilyon peso. So, basahin nyo itong link na to kung gusto nyong malaman ang tungkol dyan. Ito naman yung mga kotse ni Napoles ng alleged mastermind. Ang sinasabi dito, na-identify nila ang mga kotse, Range Rover, Porsche, Cayenne, Toyota, BMW, Tahoe, Chevrolet, Ford, at iba pa. So, basahin nyo ito kung gusto nyo makita yung mga yan. Mercedes-Benz, meron din. Sinabi din ng freeze ang mga bank accounts ni Napoles at iba pang miyembro ng kanyang immediate family, mga relatives at staff ng JLN Group of Companies. So, sabi nga dito sa link na ito, ang COA, Commission on Audit, Special Audit Report, ang kino-cover lang daw nito ay ang period na 2007 hanggang 2009. At habang marami pang record ang lumalabas at ini-examine, lumalabas daw na hindi tumigil ang paggamit nitong pundo na ito noong 2009. So, tingnan yung link na to kung gusto nyo malaman tungkol dyan. Anyway, gusto kong sabihin dito, merong 10 bilyong piso na galing sa pork barrel funds na allegedly ginamit ito sa mga dami na non-governmental organizations, mga ghost projects. Pero ang tanong ko, bakit ang perang ito ay hindi nakakarating sa kamay ng mahihirap? Hindi sapat na magkaroon ng transparency at accountability. Hindi nito mabibigyan solusyon ang problema ng korupsyon.
um, hindi rin hindi rin mag-work kung i-blame lang natin ang mga politiko. Dapat nating tingnan kung saan ito nanggaling, saan ito nagmula, para nang sa ganon, matigil natin ito sa pinagmumula nito. Nakikita natin na ang mga corrupt na politiko gusto nilang manalo. Parang kasino tong kinalalagyan natin ngayon na sistema ng mundo. Sugal. At ang gusto ng bawat isa, manalo. Ayaw nilang matalo. So, ayaw nating matalo. Gusto natin laging mananalo. So, hindi natin alam ang pagbibigay natin ng basic income or living income, guaranteed magmula pagkabata hanggang pagkamatay sa lahat ng tao o ang mga taong naghihirap. Ito ang ang resulta nito ay lahat tayo ay mananalo. So, tingnan natin yan. At isa pang hindi natin nakikita, ang korupsyon ay paulit-ulit na dumarating sa bansa natin at nangyayaring paulit-ulit. At tayo lang naman ang mga tao dyan. So, tayo rin, masasabi natin na tayo rin ang paulit-ulit na gumagawa ng mga sitwasyong ito. So, ang korupsyon nagmula sa isip natin. Pag nakikita natin ang mahihirap sa kapaligiran natin, pag naglalakad tayo, nag-grocery, nakita natin mga homeless, mga batang nasa kalye, madudumi. Habang naglalakad tayo o ginagawa natin ang mga dapat nating gawin at nakikita natin itong mga ito, katulad ng nakikita natin ang mga maid natin, ang mga driver, kung meron tayong driver, o mga cook natin, lalo na yung mga elite, yung mga mayayaman, yung mga may flashing toilet, dahil mga may hirap, wala yung toilet, no? Wala rin yung toilet paper dahil hindi makabili ng toilet paper. Yung katulad nating may pambili, tingnan natin kung bakit tayo lang ang may pambili niyan. So, kung merong man takot ang mga mahihirap na kung paano sila mabubuhay dito sa mundong ito, takot na mamatay, makikita natin na meron din tayong takot. Na isang araw, mawawalan tayo ng pera at mauuwi tayong katulad ng mahihirap at magsasuffer tayo at mararamdaman natin ang kahirapan na nararamdaman na mahihirap. So, ginagawa natin lahat ng makakaya natin para tayo maging mayaman. Hindi ba? Hindi ba totoo? Pumupunta tayo sa ibang country para magtrabaho. Para magkaroon tayo ng maraming pera. Para hindi tayo maghihirap. Para hindi tayo magsasuffer katulad nila.
So, sa pag-iisip natin dyan, sa ating isip, kinikreate din natin ang korupsyon dito sa ating gobyerno. Dahil ang mundo natin ito, holographic. Ang kinikreate natin sa loob ng ating isip, kinikreate din natin sa labas. At so kung ano yung ayaw natin sa labas, kinikreate natin yon sa loob ng ating isip. Itong world system na to ng pera, self-interest at competition. So, sabi nga ng lola ko, ang pag tinuro mo ang isang tao, is ang isang daliri mo nakatuon doon, pero ang apat nakatuon sa iyo. So, tingnan natin yan. Kung anong responsibility natin na hindi natin ginagawa. Hindi tayo, kung makakapagpatawad tayo sa ating sarili, na pinayagan natin at tinanggap natin ang ganitong uri ng kaisipan, pati na ang ganitong uri ng lipunan. So, ang kailangan gawin ng gobyerno ay kailangan i-make sure ng mga government officials na ang lahat ng citizen sa bansa ay merong paraan para makuha ang basic na kailangan nila para sila mabuhay. Hindi lang ang konti lang, kundi lahat dapat tayo. Meron tayong pinagkukunan ng pera kung saan mabibili natin ang kailangan natin, ang mga basic na kailangan natin para mabuhay. Nalalaman naman natin na ang gobyerno, nire-represent nila ang mga mamamayan sa isang bansa. So, iyaan ang katungkulan ng gobyerno. Kung merong mga taong hindi kumakain sa isang araw, bakit nangyayari yan? Meron naman tayong gobyerno, at ang gobyerno dapat yan ang nagre-represent sa mga mamamayan. Bakit may mga mamamayan na hindi kumakain? So, ang sukatan ng government ay ito. So, isipin nating mabuti at bigyan nating ng halaga ang kung paano natin at isipin natin kung paano natin mananationalize ang resources ng bansa. O ang mga korporasyon na nagpa-profit yan, nationalized, at paano tayo magkikreate ng mga dividendo para nang ganoon magkaroon tayo ng dividend, nakashare ang mga may hirap, na may share ang mga may hirap, na tamang halaga para mabigyan sila ng basic or living income.
mahihirap, ang mga walang trabaho, ang mga elderly, ang mga hindi edukado na hindi makapagtrabaho. So, dahil kung hindi natin gawin ito, lahat tayo, we all lose. At ang setup nitong mundo natin, makikita naman natin sa nature. Ang nature, hindi sinasabi, ikaw lang ang pwedeng kumuha nitong resources na binibigay ko dito sa mundo. Hindi eh. Ang nature, binibigay to equally sa lahat. So, kung alisin natin sa mahihirap ang share nila, kung alisin natin ito, krimen ito. Pero, kung hindi natin titingnan ang mga nangyayari at talagang isaayos natin ito para tayo ay mabuhay na pantay-pantay sa lipunan, tayo rin ang magdudusa dahil ang buhay natin magkakakabit. Naaapektuhan tayo ng bawat isa. So, ang sabi nga ni Jesus, give so that you will receive. So, itong quote naman natin, basahin nyo ito sa Basic Income Guaranteed WordPress.com. Maganda itong quote nito. Tapos dito naman ang quote ni Bernard Pullman. Maganda ding basahin nyo ito. Maraming salamat.